So let us now learn the green screen technology. Kita ba itong itong Microsoft Word document ni Sir Class? Opo, Kita mo? sir. Thank you. Opo. Okay. So as you can see class, no, meron din ako dito niyan sa anak ko kasi ginagawa rin ng mga anak ko yan pag they are submitting may video presentation, lagi silang may green screen. So this is a piece of cloth, no, requirement for your background. And then you have your camera, no? Pwede rin may ring light kayo para dun sa lighting effects para medyo maliwanag yung kuha. And then you have your application, no, like Filmora to edit your video recorded with green screen. So ano nga ba yung green screen class? Yung gamit niya dun sa video editing. Green screens or blue screens. So you can choose among those two. But green screen is common and popular, no, in terms of video editing. Green screen or blue screen are used as backdrop. Alam niyo na yung backdrop, di ba? In chroma key photography, which is a process that replaces, ibig sabihin ng chroma key, no, solid colored background from behind the subject of a photo or a video. So again, hindi lang pala sa video production or editing ginagamit yung green screen, no, including sa photography. So kagaya nito, yung babae, nakita niya may background siya sa wall ng green cloth, no, para yung photo niya gawin niyang transparent or a video. So what we are after here is yung video editing. So doon tayo magpo-focus sa video. Again, it is a process that replaces solid colored background from behind the subject of the photo or video with a new background. When you watch the weather forecaster na TV, so this is just an example. No? So sa mga weather forecasting sa television, no, na nag-uulat sila sa lagay ng panahon, nandoon sa likod nila yung mapa ng Pilipinas, tapos animated, merong rainfall, no? Nanonood tayo ng news. So yun, ganun yung idea, class. So parang instead na wall yung background mo, papalitan mo ng video clip yung image ng Philippine map. Kagaya ng ginagawa ng mga news weather forecaster, no, yung mga nagbabalita tungkol sa lagay ng panahon. Okay, maybe your student will going to ask you, Ma'am, sir, bakit po green screen or blue? Pwede po bang brown screen o black screen? Bakit po green ang pinipili or blue screen? So this is the reason behind it, class. Kasi gusto ko pag nagturo din kayo, papaliwanag niya din ito kasi may mga estudyante na curious eh. Kasi, ma'am, bakit po green? Hindi po pwedeng brown screen, ma'am, o kaya black screen. So ito po yung reason behind, no? This is how you will answer the student when they have this inquiry. It is because separating a background from human subject in a photo or video is much easier if the background is made of solid color. Hindi pwede yung rainbow, no? O kaya mixture ng iba-ibang kulay. Dapat solid, which is not found in human skin tone. So yan yung dahilan. No? So dapat meron kang background na solid color na hindi makikita sa normal skin tone. Skin complexion, pwedeng white, pwedeng negro, no, or black. Sa atin, brown complexion tayo. So yung mga yon, hindi natin yun pwedeng gamitin as a background. Kasi mahirap i-separate yon. Ang color separation din ay color selective siya sa chroma key. Ibig sabihin, kung anong kulay yung pinili mo, yun yung tatanggalin niya. Halimbawa, black yung background mo, class. Tapos, obviously, yung buhok natin, black din, no? Unless na pinukulayan mo ng buong buo. So, black to black, ideally, color selective siya. Pag pinili mo yung background na black, masasama yung buhok. So, what is the tendency? Paglabas ng video mo, kalbo ka dahil walang buhok pati yung buhok, nasama doon sa removing ng background. Are we clear with that, class? So we need to remove the background to make our video or photo transparent. So yun ang dahilan kung bakit green. So yung green, wala naman taong kulay green.
dapat daw yung wala sa skin tone natin. So again, you cannot use black, brown, yellow, hindi rin, white lalo na. Kasi baka may portion ng picture mo white, pwedeng t-shirt mo white. So gagawing transparent niya rin yun. So it's a no-no. So either you can use blue or green. So popularly, ang ginagamit sa industry is green screen as your background. Nakikinig ba, teacher? No, Opo. nakikinig ka. Opo. Yes, ma'am. Thank you. So, sana makita niyo ito. No? Ayan, ito yung sample ng cloth natin. No? Ginagamit to ng mga analysts ko sa video editing. So, hindi siya linin. Dapat yung hindi siya madulas. Ito, ano to, 2 yards to, ginagamit nila as background. Mamaya manghingi ako ng file para mapakita ko sa inyo yung how they use this one. So, they have their ring light, tapos ginagamit nila to. They actually put this on the wall, no, sa ganito, sa pader, tapos nandun sila. Then sa kanila i-remove using Filmora or any other. Sa Premiere, pwede rin po ito. No? Kita niyo ba itong green cloth natin, teachers? Opo, Hello? sir. Opo, sir. Good. Kaya reality, nag-invest sila dyan. Ang 2 yards yan. Sa tela kasi yarda pinag-usapan yung yardstick. No? 2 yarda dyan. It cost them around 90 pesos. Parang sa Divisoria kasi nabili. 45 per yard. 2 yards is enough. Kailangan kasi class, diba, buong katawan mo hanggang baba sakop yung green screen. Kung hanggang sapatos yung kuha ng shot mo sa video, gusto mong isama yon from top to bottom, no? Wala naman ganun kataba. So, kasyang-kasya naman dyan sa 2 yards. May sobra pa nga yan. Wag lang kukulangin, pwede namang sumobra. Kasi ika-crop niya naman din yan. Are we clear with that, class? Tapos, they Yes po. also have their ring light. Alam niyo yung ring light, di ba? Yung bilog na may stand. So, bago pa pero ako hindi ko na ginagamit yun. Silang gumagamit. Bago pa mag-online class, nung kasagsagan, no, nung opening ng online, they actually bought this ring light, no? Para sa kanila. So, then they have their headset. So, ganun po yung ideal na dapat meron tayo. So, green screen yung cloth na background. Wag yung linen kasi yung linen medyo madalas it tends to reflect kung may light. Nagre-reflect yung kulay nun eh. It will affect the editing na mas mahirap i-edit. Kaya dapat yung dark green. Hindi pwede rin yung yellow green. Dark green. Tapos yung ring light for lighting, no? Kung wala naman, pwedeng mag-edit ka sa labas, doon ka mag-shoot with your background screen na ano. Sir, paano po pag walang pambili ng cloth? Yun ay pwedeng substitute or alternative yung 2 cartolina will do, no? Nagawa na rin nila yung dati. 2 cartolina, pag didikitin nyo. Tapos yun yung gagawin yung background. Okay, I guess no, yung mga requirements. So you have your camera, video cam, you have your cloth, as green cloth as your green screen background, you have your ring light to provide some lighting effects, no? And then yung syempre kasama kung may audio, kasama yung microphone natin. Saka syempre yung ating editing software, which is Filmora or Adobe Premiere will also do. Kung nagki-kinematics kayo, okay lang. Basta magawa yung requirement natin. This one is a must for your final project. Kaya March na ngayon, papagawa siguro ko ng isa na lang after this, no green screen, tas another one for video effects. Then proceed na tayo sa final project ninyo. Kaya I will be forming your group by next meeting. Is it clear? Narinig niyo ba si Sir Don? Opo, Opo. sir. We will now try to demonstrate how we will apply green screen. So again, when your student ask you about, ma'am, ano, bakit po ba green? Again, sabihin nyo, yung green screen kasi, ginagamit natin for removing of background, dapat kulay green or blue para wala yun sa skin tone ng tao. We want our background to be transparent. Pag sinelect yung kulay, dapat yung kulay lang na yun ang masiselect para pag tinanggal natin, walang naapekto ang iba. Gagawin kasi nating transparent, no? So the background must be made of a solid color.
So, tawag doon is chroma, no? Removing of background. So, again, anong use ng green screen? Para mag-replace tayo ng background. When you say background, sa likod, no? Behind the subject of a photo. Then you can use a new background. It could be a static image as your new replacement, no? O kaya, pwede ring video clip. On our sense, I want you to use either static or video clip background, no? Yan. So, this one, upload ko na lang to, no? How to properly light a green screen. Problema nyo din to, nakita ko rin sa kanila to, yung shadows, no? Although may mga software na very intelligent na adjust nila. Yung shadow kasi will have a black background. So sasama sa green cloth mo yung shadowing. So yung anino mo, no, magkakaroon ng itim doon sa background. Kaya sa color selection, puro green lang yung sineselect, naiiwan yung shadow. So para maiwasan yun, dapat avoid shadows on your green screen. You can record sa labas at daytime o kaya pwedeng balance yung light mo. What do you mean by balance? Kaya kung nakita mo yung gawa ni Camille, si Camille ba yun? Yung meron siyang ano, no? Yung meron siyang studio shot na parang may umbrella class. Kasi yun yung idea. Yung umbrella doon, para yung light hindi kakalat. So left and right side may nakatutok na ilaw tapos may umbrella para balance yung dating ng liwanag. Lighting is very important in photography as well as video editing. Nakikinig ba, teachers? Nakikinig ba? Opo. Kung ikaw ay wala nang ganun ka, siyempre, sir, wala pong payong o hindi po kami nasa studio, nasa bahay nga po. So, tingnan nyo na lang yung proper line. Makikita nyo naman kung may magpatulong kayo sa kapatid. Tingnan nyo kung may shadow sa likod ng background. Kung wala, pwede ituloy. Kung meron, hanap kayo ng ibang lugar o kaya gamit kayo ng lighting para hindi nagre-reflect yung likod mo. Maalis naman yun, kaya lang kasi medyo mas magandang mag-edit nang wala kang ganong hirap. Yung totally green lang yung ano. Experiment on your lighting and subject until you don't see any dark shadows on the backdrop. Pwede mo daw gawin is more distance from the screen. So, yun yung medyo lalayo ko ng konti. No? Will also cut down any reflection you might get if green light bounces. So, ito naman, may instance yung green light naman nagbabounce sa liwanag. So, ito yung steps on how you do it. No? So, setting up your background, setting up your lighting, then positioning your subject. Your subject, ikaw yan. Yung magna-narrate on our example dun sa ating project. Yan. So, kailangan yung buong katawan mo, kung yung gusto mong i-remove, ay occupied ng green background lahat. Otherwise, hindi mapipili yun. No? Hindi ma-remove yun kung meron kang natira. Dito sa sample natin, mapapansin mo, sir, bakit hindi po sagad sa ilalim yung ano no, yung pinaka green cloth? Kasi the possibility of this, hindi niya kukunin hanggang ilalim yung shots ng video niya. Hindi ko hanggang paa. Ang tendency nakaupo ito. Kukunin niya. Kaya okay lang to na hindi sagad yung green cloth. Pero if you want, naman nakatayo ka, no? Full body hanggang paa gusto mong makuha, i-adjust mo yung green cloth. Kaya yung 2 yards will do. No? Sa mga Pilipino, pwede na yung ganong height. 2 yards. Okay, so again, green screen is not just used for video editing. It is also used for or in photography. Yan, nakikita mo yung mga green screen. Binabanggit din yan ng mga photographers. No? Okay, although sa Photoshop, we can use transparent. Pwede rin tayong mag-remove ng, ano, ng image, ng background kahit hindi naka-green. Sa Photoshop pwede. If you're referring to static pictures. No? So how do we work with green screen in Filmora? And so in Filmora, this effect is an advanced feature of overlay. Overlay yung parang one layer on top of each other. It makes a color range in the top layer of 2 overlay clips transparent. Therefore, the background video clip or image behind the top layer could show through.
So it involves 2 layers class. Yung background layer mo, pwedeng video clip or image, tapos yung top layer mo, yun yung subject, no? Yung ikaw yun. Tapos gusto mo siyang maging transparent. No? It is a special tool used during video making process so as to superimpose subject and to under limited number of different virtual background, allowing you to make some really cool shots like creating a superhero flying through the sky and so on. Yan. So ito po yung way, no, on how we can use or how we can apply green screen. So dalawa, merong overlaying, no, on top, layer 1 then layer 2. So pwede naman tong pagpalitin. Move your cursor to the green screen clip and double click to bring up the settings window at the left corner and then just click the chroma key. So separate layers siya class at dalawa. I-drag mo lang naman to, tinuro ko na yan nung una. So puntahan mo daw yung may green screen mo na video clip. Double click mo yon, lalabas na yung video, no, na properties. Hanapin mo yung chroma key. Automatically you will get the green screen effects, no? Matic na ang normal nun, ang default nun is yan, naka-selected na yung green. Kasi nga, we are referring to green screen, kaya default niya na yon. You can also refine video tools with the other option like tolerance, offset, and alpha channel to make background video clearer. So once you're okay with adjusting this, ito ay may mga settings sa class, no? You can click OK at the lower right corner. So sa baba, yun yung OK button para ma-apply yung settings na ginawa mo. So makikita mo class, wala siyang background, tanggal na, no? Ay, yung mangyayari dyan, naging transparent na yung image, yung ating video. So yan po, i-demo na ni Sir, no? So meron ako ditong gawa na, open ko, pakita ko sa inyo. May ginawa na si Sir dati, pero i-demonstrate ko sa inyo mamaya. Yan, so here it is. So nag-import si Sir ng dalawang images, no? Okay na yung importing, hindi ko na i-demo, ha? Nakikinig ba, teachers? Opo. Hello. Opo, sir. Okay. Assume na lang natin. Lumingi ako ng copy sa anak ko, meron sila yan. Pero ito, nagkuha na lang ako from the net. So ito po yung, assuming mo na ikaw yan, yung video clip, no? Pre-recorded video clip with a green background. Tapos ito yung PNU building. So what I want is, parang ina-assume natin na ito na yung magiging ano ng project mo. No? So you are actually explaining what is PNU, o kaya pwedeng department natin habang nasa background ka ng library building o kaya nasa 4th floor ka. O kaya pwede naman sa opening pakita mo yung PNU. PNU is the National Center for Teaching Ed. No? One of the courses in PNU is BTLE ICT, then you will explain. So, bahala na kayo class magawa ng inyong. Hingan ko din kayo sa group, no? Yung storyboard ninyo kung paano niyo paplanuhin yung kalalabasan ng inyong video presentation. So, pinapakita ko lang para pwede niyo siyang i-apply. So once na na-import niyo na yung dalawang, kaya ito, pre-recorded, no? Kaya yan yung gamit na ng green screen cloth mo. Kasi ito yung static image lang, kumuha lang ako from the net. Okay, so ida-drag mo yan into the layer window, no? Setting layer natin. May symbol naman class, oh. Kung pang audio, may symbol ng audio. Kung pang video, may symbol ng video. Kung pang image, may symbol ng image. So this is my video clip. Again, pre-recorded na yan, download lang ni Sen. Test muna natin. So ganyan siya. Makikita mo, walang layer ng sound. So 0 decibels yung volume. Ayan.
Sa pag-edit ninyo, pagre-record ninyo ng inyong video clip class, dalawa yung possibility. Pwedeng naka-formal attire kayo, pang teacher attire, o kaya naka-PNU uniform ka. Nakikinig ba dun sa mga maatasan na mag-record ng introduction? Very good. Opo, So, yung sir. video clip. Thank you, ma'am. The next layer mo, yung pinaka-background, ay yung PNU building. Sample lang to, no? Pwede ka mag-isip ng gusto mong background. So it should match yung timeline natin. As you can see dun sa timeline hanggang 16 seconds and 21 milliseconds. So adjust natin ito. Huwag mo na siyang i-drag para hindi ma-stretch. Pwede mo na lang i-copy. Mag-copy paste ka. I-apply Ctrl-C and Ctrl-V. Kung maliit lang naman yung difference, pwede mong i-stretch yan. Hindi dito class o yung pwedeng din drag mo siya. So, ang ginawa ni Sir, para naka-timing yung foreground dun sa background. No? Okay na yon, nakita ba yung idea, class? So, Opo, turn sir. up mo yung layer ng green screen mo on top. Anyway, sir, paano po pag nakalimutan ko po yung sequencing? Halimbawa, inuna ko po yung PNU building. Draggable naman yan. Pwede siyang i-drag para magpalit. Siyempre, nasa ilalim. Yun yung background mo. Nasa ibabaw ikaw, yung naka-green screen. Okay? So, then ipantay mo din. Yung kasi, ano to, static to. Kaya, baka nagsasalita ka, wala na yung PNU building. Kaya pantay siya dun sa layering. Parang dun sa animation natin dati. Sa Flash, no, kung naalala niyo pa yan sa Adobe Animate. So, dapat magkapantay sila ng time sa timeline. Okay, so ito na yung medyo important part. You should double click or pwede ring right click. Yan, dinouble click lang ni Sir. Tapos doon ka pupunta sa chroma key. Ito yung pagpapalit ng background na explain ko. So ito na po yun, no? Yung application ng chroma key. I-check mo lang yan, class. Yan. So ano nakita natin? Automatic, nung nangyari? Hello? When I check this chroma Natanggal key, na po yung background. thank you. No? As simple as that. Tapos, ito yung mga sinasabi ni Sir na adjustment. And makikita mo kasi parang ang lumabo, no? Ganyan yung yung original kanina, no? So, gusto ko kitang-kita yung highlight ng PNU background natin. Kaya, I adjust this offset. Yung green, wag mo nang tanggalin. Default niya na yan, yung green background. So, tolerance. Ito yung blending nung foreground dun sa background. Diba, medyo gusto mo parang ghost yung dating, pero adjust to. So, lakihan mo na yung tolerance. Parang natural color niya lumabas, yung foreground. Then, edge thickness, I don't want you to change this one. Naka-negative to siya. Kasi pag pinilitan niya, tingnan niyo epekto. So, mag-i-effect yan din sa pinaka gilid nung ninyo, yung pinaka video clip ninyo. Saka ito yung pwede rin. If you adjust this, makikita nyo, yun yung buhok sa kabilang side na yan. Yan yung effect ng edge thickness. Yan. So ito para i-reset sila, no? And then okay na yan. Alpha channel para makita mo ano ba itsura ng background na ni-remove. Ayan po. So ganyan na. So parang ito yung ni-remove yung black portion ng green, kaya ito ka na lang yung natira. Option lang naman yung gusto makita yung channel, yung dalawang separate layer. Nasundan ba yan, class? So dito ako nag-click sa green screen mo na video, hindi dun sa PNU na background. Kasi ito yung gusto nating tanggalin. Nakikinig ba? Hello? Opo. Opo. Very good. Okay, click the OK button. This will be the last process. Then balancing, sir, medyo parang naging higante yung babae in reference to the building. Again, you should make it more realistic, no? Ano naman to, selected na yan. Nakita niyo yung handles, no, nakalabas na. So you can resize. Ayan. So again, ang selection ko nasa layer ng green screen. You can resize it to make it more
real, no? Para medyo hindi naman parang higante yung babae na mas mataas pa sa building. Positioning, you can also do it, no? Yan. Ano lang tong video clip na nakuha ko pre-made na kasi ito kalahati lang tagal siya, pugot yung yung pinaka-paa. Pero kung ikaw gusto ko yan, parang at least nakatayo ka hanggang, buong whole body ang shots. May kinig ba, teachers? Ayan, so I just want to place it here. Nasa inyo yun, no? Then pag okay na, start playing ko na para matest mo muna kung okay na ba. Again, wala siyang narrative, wala siyang sound. Downloaded lang kasi yan. So imagine that is you presenting PNU, think that as you're explaining, and so on. So yung narration, pwede mo namang ihuli na yun eh. You can record your narration, then import mo yung sound clip, tapos i-drag and drop mo lang dun sa layer nung sounds. So are we clear with that class? So kung meron kang gustong gawin sa editing nung yung background, unang pakialaman, static naman yun eh. Yan. You want to place that at the middle, nasa iyo naman yun. Pinapakita ko lang doon na kung yun man yung positioning ng babae, pwede mo pa rin ma-edit. I mean, yun yung gusto kong makita nyo doon. Na pwede mong palakihan, pwede mong paliitan, pwede mong i-reposition, no? Yung subject with regards to your background. So, napaka-simple kung green screen ang gamit. Kasi color selection eh. Kaya wala ka din dapat suot na kulay green. Again, this is an important reminder. Kaya magsuot ng kulay green kasi masasama yung damit mo doon sa isi-select. Are we clear with that, teachers? Kahit may highlight lang na green, huwag kang magsusuot ng ganun. Kasi tandaan nyo, ang chroma key is color selective. Buong solid, puro green ang hahanapin niya. Yun yung isa-select niya. Yun yung i-remove niya. Kasama yung yung suot mo, no? Hindi ibig sabihin magiging bold ka, magiging transparent yung parang yung katawan mo, no? Tatagos yung background. Are we clear with that? With that reminder, teachers? Opo, sir. Ayan. Make sure, no? Baka pag video mo, naka-green ka. Okay, so i-play mo lang siya and that's it. So with regards to your assignment on this, no? I'll want you to make a video presentation, that is our activity number 4 or 5, no? About the PNU mission and vision. Mila, available ba yung mission and vision sa kopya ninyo or sa internet? Meron Okay. naman po, sir. Opo. So, ang mangyayari, suppose ikaw ito, halimbawa lang, teacher, sample natin si Ate Mila. No? So, si Mila po ito, nagnanarrate. So, lalagyan nyo dito na parang subtitles or text no? Or caption, sabi nyo nga. Lagyan nyo dito yung mission and vision. Then, dito, parang recital, sinasabi mo kung ano yung PN yung vision and vision. Tapos mababasa ng audience dito sa background. Alam niyo na naman yan, paggagawa lang yan ng text, no? Credit, no? Or kaya plain text. Huwag niyong gawing call out, baka medyo mabastos. Dapat naka-ano na dito. Naka-post na yung mission and vision yung kasyang-kasya. Tapos ikaw, ninanarrate mo yung laman ng mission and vision. Okay? Naintindihan ba, class, for your next requirement? Opo, sir. Nakita niyo na yung paggagawa ng green screen. Kaya using green screen, you make possible, no? Impossible, more possible. Halimbawa, parang nasa Luneta ka naman, nawala ka naman talaga doon. So you can remove your background, tapos palitan mo ng background ng Luneta Park. Sa Photoshop, ganun. Kaya lang, ang kaibahan nito sa Photoshop, ito ay moving images, no? Kaya video clip to. Sa Photoshop kasi static. Yung retrato lang, tapos background niya PNG. So ideally, parang nakarating na rin kayo sa PNG kahit wala kayo doon. Kung natatandaan ninyo, ang sabi ko doon sa inyo nung una pa ay contact natin si Sir Andy twice a week naman siya may duty.
para hingin ko yung video clip ng laboratory, ng faculty room, conference room, classrooms, no? Pati office ng director, para ipakita yung what's inside the SIKM locus, no? Kung anong meron sa taas. Kasi bibihirang estudyante ang makapanik sa 4th floor, hanggang library building, hanggang library lang sila, 2nd floor. So, unless sasadyain, no, hindi nila alam kung nasaan ang SIKM. So, kaya part of our video presentation is to showcase the site, no, yung mismong lugar kung saan tayo nandun. Yung faculty room, no, conference room. So, yung mga yon, papagawa na lang natin kay Sir Andy yung video clip. So, kahit hindi ka na magpunta ng PNU ngayon, you can utilize this idea of using green screen background. Parang habang nandun yung video shoot ni Kuya Andy about the faculty, we are explaining. Ang idea, parang nandun ka na wala ka naman doon. That makes yung gagawing project. I'm referring to your final project about the faculty room na sinabi ni Sir kanina. Kasi March na po, no? Pero mabilis ng araw, March 1 na we're waiting kung kailan na tayo pwedeng mag face-to-face. Mas madali sana to kung nasa laboratory tayo. Pero abangan lang natin, nandiyan na daw yung vaccine from China, no? We will go back to normal. Kung kailan na tayo babalik sa PNU. Question, teachers, with regards to our activity by next meeting. May tanong pa ba tayo? Kayo na bahala sa mission and vision o kaya si Mila will send me a copy of it in a text file or document file. Sasama Okay ko doon po, sa sir. 11 Sir? o'clock. Yes po. Kasama daw po ba yung quality policy po? Hindi. Sorry. Yung mission and vision na lang kasi medyo mahaba kung we will add that, no? Yung mission and vision na lang na ninanarrate nyo habang naka-flash dun sa background. Huwag na natin isama yung quality policy, baka humaba yung natin, yung video presentation. Anyway, ano naman yan, individual activity. Tapos nito, class, isa na lang. Ang gagawin ko doon sa isa, pag sama-samahin ko lahat, sound effect, video transition, effects, tapos splitting of screen. Ito, todo ko na doon sa last requirement na individual. After ng last requirement for individual, kaya you will work with your group. Kaya next meeting, as I mentioned earlier, no? Next meeting, I will be forming your groups sa final project. Okay po ba yun? Nagkaintindihan pa? So after nitong isa na may mission and vision ni PNU, meron pa pong isa. Tapos nitong last ng isa na to, you will now work with your group mates.